Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Pag-uusapan natin sa ngayon itong continuation pa rin dito sa journey ng Chocomocho Flying Titans, kasi kahapon na pag-usapan natin itong pagkatalo ng Chocomocho sa mga kamay ng Akari Chargers. Ngayon naman ang ating pag-uusapan ay hindi na naman magandang balita dito sa side ng Chocomocho kasi nalaglag na po sila dito sa top 8. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So ito yung update mga kapolitika dito sa nangyayaring PVL Open Conference, kasi nasa Pool B itong Chocomocho and nalaglag na po sila sa top 4 dito sa Pool B. Now sa Pool A naman, ang mga pasok ngayon sa top 4 sa Pool A is itong Cherry Tigo, PLDT, Creamline at Nextled. At sa Pool B naman ay itong Signal, Akari, Petrogas at Capital One. Sa susunod na laro mga kapolitika ng Chocomocho Flying Titans ay may possibility na mananalo sila dito sa Zeus Coffee. But yung susunod nila na match sa susunod na buwan ay sa sa Capital One, and alam naman natin na kung saan ay natalo ng Capital One itong Petrogas. So ibig sabihin yung yung first week of August na mga kalaban ng Chocomocho Flying Titans ay sobrang lakas. Okay, kaya nga ang sinasabi doon ng mga supporter nitong Chocomocho Flying Titans ay bawi na lang daw sa next season itong Chocomocho Flying Titans, dahil hindi nga talaga hindi nagiging scoring machine itong import ng Chocomocho Flying Titans kung ikukumpara mo dito sa import ng Akari na kung saan nagpaulan lang naman ng 38 points. Ikumpara mo dito sa 14 points ni Zoe Faki. Okay, so talagang nagulantang at marami nga ang nasaktan doon sa pagkatalo ng Chocomocho Flying Titans laban sa Akari, kasi doon is ina-expect ng mga supporters ng Titans na mananalo sila against Akari. But yung ating prediction ay matatalo sila, and true enough, yun nga po ang nangyari. Now ngayon, dito ang ating pag-uusapan ay nalaglag na po sa top 8 itong Chocomocho Flying Titans, kasi alam naman natin yung mag-advance lang sa next round ay itong sa top 8 lang. Okay, top 4 dito sa Pool A at top 4 dito sa Pool B. So maglalaban-laban yung bottom 3 dito sa Pool A at bottom dito sa Pool B, at irarank yan sila mga kapolitika base sa FIVB qualifications. So kung malalaglag itong Chocomocho dito sa top 4 dito sa Pool B, ay wala na po silang pag-asa na mag-advance sa next round kahit ipapanalo pa nila yung game nila kontra sa Zeus Coffee, kasi itong Capital One ay talagang nasa bottom 4 nga ito ng dito sa Pool B, but pa yan, aakyat pa yan, and dito pa yung Petrogas at itong malalakas na team sa Pool B, itong Capital One at Signal. Okay, so malabo na talaga sa ating tingin at sa ating opinion ng ating nakikita dito base sa ating analysis ay hindi na po mananalo itong Chocomocho Flying Titans dito sa top 4. Okay, so ang tanong ngayon ng nakararami mga kapolitika, kasi sinisisi nga, marami nga ang naninisi rin dito sa players ng Chocomocho Flying Titans, kasi ang sinasabi nila bakit daw nagswag itong si Madi Madayag, kasi isa rin ito doon sa na parang nabalikan sila, kasi mananalo na sana yung nalamangan na dito sa third set ay lamang na ng 5 points itong Flying Titans, but nagswag itong si Madi Madayag doon sa black. Okay, so nakita natin doon yung behavior na kung saan is nabalikan sila at hindi nga maganda yung naging epekto doon sa pagswag ni Madi Madayag dito sa laban nila kontra sa Akari. Whereas kung ikukumpara mo dito sa Akari Chargers ay talagang chill lang sila at talagang happy moments, happy bonding lang yung ginawa dito ng Akari Chargers, kung kaya nakaya nilang habulin itong Chocomocho Flying Titans at nanalo pa nga sila, na reverse sweep sila nitong Akari Chargers. Now, isa rin sa mga pagkukulang dito mga kapolitika, kasi sinisisi itong import ng Chocomocho. Ang sa tingin ko naman ay hindi naman dapat sisihin itong import ng Chocomocho, kasi hindi naman niya pinagsisiksikan itong kanyang sarili dito sa team ng Chocomocho Flying Titans,
Kasi ang miss talaga din dito is nasa side din ng Ribisco or itong Chocomocho kasi hindi sila kumuha ng malalakas na import. Maganda pa siguro kung yung import na kinuha nila ay yung nakapaglaro na dito sa Pilipinas, unproven, untested na, at maraming ang sinasabi dito na kung saan ay hindi malakas itong import ng Chocomocho Flying Titans, at yung presensya rin ni Cici Rondina ang sinasabi is pinapabalik na siya dito sa PVL Open Conference sa side ng Chocomocho Flying Titans. Okay, so well, ganun naman talaga mga kapolitika, mag-move on na lang itong mga supporters ng Chocomocho kasi hindi pa naman ito yung katapusan talaga. Meron pang mga susunod na Open Conference na kung saan is makakabawi sila. And hopefully andito na si Cici Rondina para maging katulong sa pagbubuhat ng kanilang team, at the same time yung maging import nila sa susunod na taon sa Open Conference. Okay, sa sinasabi ko nga, ito ay lesson learned rin at test of character dito sa side ng Chocomocho, na kung saan is even though nakikita nyo na kayo yung lamang ay talagang wag magmataas, kasi nakikita natin dito yung swag talaga ni Madi Madayag. Ito rin yung nakikita ng mga supporters na kung saan is siya, parang minaliit niya yung Akari Chargers. Okay, so mga kapolitika, ano sa tingin ninyo ang susunod na gagawin pa ng Chocomocho Flying Titans, at ano ang nakikita nyo or ano ang inyong masasabi dito sa pagkalaglag ng Chocomocho dito sa top 8 na mag-a-advance sa next round? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest issue.